So ayun, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, another update na naman tayo patungkol naman muli ito sa WPS nating mahal. Ano? So yun, ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So meron itong pamagat na Chinese Foreign Ministry. Sorry Philippines, nagmamakaawa na kay Sec Manalo. Takot na takot, China. So ayun, naka-curious talaga ako sa mga ganitong mga ganitong tawag dyan, mga titulan ni Melbs Castle. Though yung sinasabi ng iba na kesyo fake news daw. Pero yun, ano naman siya, tawag dyan, kumukonekta din naman siya sa content. It's just, siguro yung iba, ang gusto nila, yung China iyak, gusto talaga nila na umiyak talaga na may luha talaga sa mata. Pero yun, syempre, yung iyak kasi is parang term siya na yung parang ngumangaw-ngaw-ngaw agad ba? Or daming salita, no? So, yun ang video ito ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, contribute nyo ng mga ganito reaction video. May kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, mga kanoys, hindi na natin patataglayin pa. Simulan na natin. Baka gawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Chinese Foreign Ministry, Sorry Philippines, nagmamakaawa na kay Sec Manalo. Takot na takot, China. So, Melbs Castle, Pilipinas. So, like, comment, share, subscribe. Start. Malakas ang China pagdating sa weapon system. Ulit. Kahit gaano kalakas ang China pagdating sa weapon system, natatakot pa din sila Matapos kasi ang flare shot ng Chinese fighter jet, kinumprontang muli ni DFA Secretary Manalo ang Chinese Foreign Ministry. Akala ko ba nag-usap na tayo? Paliwanag at depensa agad ng China sa Philippine Foreign Affairs, naninigurado lang daw ang PLA Navy. Baka daw kasi atakihin ng PAF at US F-22 Raptor ang mga Chinese. Ang OA sobrang OA ng palusot or sobrang nakakaob-ob yung palusot ng China. Naninigurado lang daw sila baka atakihin natin. Like, Pilipinas pa talaga yung ginaganyan nila na tayo yung parang mang-uuna sa kanila. Like, sobrang labo ngamin di ba? Buti nga itong China dinadaan pa talaga natin sa sa tamang paraan Like, kita nyo naman kahit na naputulan ng daliri, kahit winawater cannon hindi pa rin talaga natin pinupuntahan yung level nila. Tapos ngayon, may ginawa sila sa mga Air Force natin. Pinapalabas nila na parang dumidepensa lang sila. Like, ano bang threat na binigay ng Pilipinas sa kanila, di ba? Sila nga yung sobrang lakas magbigay ng threat Ano yun? Takot sila dahil yun yung gawain nila. Takot pala sa sariling multo tong mga to Tuloy. Linaw na kinakabahan talaga ang China. Dito tuloy muling na-open ang usaping US long-range ballistic missile. Nakikiusap na naman si Chinese folks. Alisin na raw sa Pilipinas. Parang nagmamakaawa pa ang China Matatawa ka na lang kasi parang takot na takot sila. Sa gitna ng superpower country naman ang China. Pero pagpalag ni Secretary Manalo, walang aalisin kahit anong missile sa aming bansa. Tama. Lakas makialam Anong paki nila kung dyan lang yung paano na lang kung iregalo ng Amerika sa atin yan? Bawal. Sila yung magsasabi sa atin na bawal. Ha? Magwa-wild sila or manggugulo sila kapag ka-irigalo ng Amerika yan sa atin, yung missile na yan. Lakas ng trip Sila nga, gumagawa sila ng mga nuclear war, nuclear bomb. Wala nga tayong pake. Pinigilan ba natin sila? Tapos ngayon kapag sa atin dito, in-standby lang naman dyan. Paano na lang kung ibigay? Kahit nga ibigay, anong paki nila, di ba? Ano pa raw pakiusap ng China, di kailanman aalisin ang missile ng US Army. And, I think they made it very dramatic. When it was a warning, he mentioned it. And I said, you shouldn't be worried. Were you able to convince him that there's nothing to be worried about? I hope so, because I'm not worried. I recall is that the foreign minister, and I respect him very much. I hope so, because I'm not worried. Nice. We've known each other for some time. He said it could be destabilizing the presence. And I said, no, they're not destabilizing. And that I believe that particular missiles is referred. Walang isang salita ang Pilipinas. Banat yan ng Chinese folks. Sinungaling raw tayong mga Pilipino. Lalong-lalo na nambaliktad na naman ang mga loko. Yung commanding general.
Ang buong pag-aakala kasi ng China ipo-pulled out na ang missile. Aalisin, ganun. Pero it's a prank pala. Nitong nakalipas kasing August 16, 2024, Hey, it's a prank pala. binalita ni AFP Chief Romeo Bronner na permanente na ang deployment ng missile sa ating bansa. At dinagdag China, I'm sorry. Ano ba yan? So, kapag ka-permanente na yan, Chan, so permanente na kayong iiyak niyan. Nako. pa to. Yan ang kinasasama ng loob ng China. 美国在菲律宾部署中岛，中方也多次阐明了严正的立场。我要 Solid 再次强调 session.，菲方允许美国部署 I want to stress once again that by allowing the United States to deploy its intermediate range missiles, 中岛，是配合域外势力 the Philippines is turning back the wheel of history. So, yun. Wala talaga, men. Binabaliktad na talaga nila. So, yun, since, ano naman sila, sobrang ngaw-ngaw nila na may nilagay ngang missile dito yung Amerika sa Pilipinas. What if bilhin na lang kaya talaga natin, ano? Pag-ipunan natin ba? Or, anuhin natin yung Amerika na utangin na lang namin to. Regalo mo na sa amin to. Di ba? Ano na lang kaya yung iisipin ng China dyan? Or ano naman kaya yung panggugulo? Or ano naman kaya yung pag-iiyak na gagawin nila? Ano? 助长地区紧张对立，挑动地缘对抗和军备竞赛的倒行逆施。 Ito din, no? 菲方允许美 Wait 国 lang 部署中岛，是配合域外势力，助长地区紧张对立，挑动地缘对抗。 Ito yung di ko maintindihan talaga sa China eh. By working with forces outside the region to fuel regional tensional confrontation. Yan talaga yung ano nila, men eh. Yan yung pinaghuhugutan nila. Like, meron ngang MDT yung Pilipinas at Amerika. Siyempre, nanggugulo kayo sa amin eh. 'Di ba? Ay anong gagawin namin? 'Di ba? Di namin kayo kaya. Ay anong gagawin namin? Eh kung walang US, edi wala. Sobrang bilis nyo lang kaming tapakan. Tapos ngayon, iniiyak-iyak nyo tong ganito na tutulungan kami ng ibang bansa. Anong pakin nyo? 'Di ba? Eh kayo yung nanguna sa amin eh. Inagaw nyo yung teritoryo namin eh. Tapos kapag hindi namin kayo kaya, tapos nagpatulong kami sa iba, nagagalit kayo. Anong gusto nyo? Gusto nyo na sobrang easy nyo lang kunin yung teritoryo namin. Ganon. Lakas ng trip. 和军备竞赛的倒行逆施。 So bold. 本地区需要和平与繁荣，不需要中岛和对抗。我们敦促有关国家正视。 Tsaka yung hinahangad nyo na peace, sobrang labo na yan. Kasi yun nga, hindi nyo nga tinitigilan yung WPS. Kapag ka tinigilan nyo yung WPS, meron ng peace. Pero kapag ka hindi, walang peace. Kasi titindig kami. 对各国的呼声，尽早纠正错误的做法，按此前公开承诺 China，talaga. 尽快撤走中岛系统，不要在错误的道路上越走越远。 Nagpaliwanag naman si Secretary Manalo ba't diplomatic protest lang. Ibig sabihin raw nito ay di binabaliwala ang illegal action ng China. Pagpapakita raw to na pumapalag tayo sa paraang hindi magkakagulo. Yun. Pero di raw ibig sabihin ito ay isusuko na ang West Philippine Sea. Yun. Mas mabuti na raw yan kaysa hayaan na lang ang China. Up there, no, we don't stop there. There are many other ways in addition to the notes verbal to make a protest or to indicate your displeasure. One is through direct contact. In the case of China, for example, we have I referred to it earlier, the bilateral consultation mechanism. We're also having partnerships, arrangements. In fact, we have strategic partnerships now, as well as we have various meetings with partners. For example, we even had the 2+2 meetings. So the notes verbal are mainly just one instrument. They're not the sole instrument that is used in let's say, notifying a country of your displeasure with whatever action they've done. Ang buong pag-akala ng China pag wala ng water aalisin na ang US. Anong akala ng China? Tayo ang utu-uto. Mukhang naisahan sila ni Secretary Manalo. Nako. Ano sa tingin nyo? Ikomento sa baba ang sa loob. Kahit gaano kalakas ang China pagdating So, yun lang naman. So, ang video nyo na ay mula kay Melbs Castle. So, original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin,
huwag niyo na rin kalimutang suportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe, ano. So, yun. Kita niyo naman. Kayo, ano masasabi niyo dun? Comment down below. So, kita niyo naman yun, men, na tawag dyan. Yung China. Sobrang ano talaga nila. Grabe yung pangingialam nila sa gagawin ng Pilipinas eh. Sobrang natitriggered sila dun sa ano eh, sa missile lang eh. Missile lang na iniwan ng US dyan eh. So, paano na lang kaya ano if i-acquire natin yan, bilhin natin, bumili tayo ng maraming ganyan. E di kapag ganon, matatakot na sa atin yung China niyan. Kasi ngayon pa lang na hindi pa nga sa atin eh, hiram pa nga lang, sobrang triggered na sila eh. At if bili tayo ng ganyan ba? Di ba? Tsaka ang lakas ng amats nila na makialam sa ano eh. Makialam sila sa mga plano ng bansang Pilipinas. Like, wala talaga silang rights, eh. Kahit katiting. Diba? Kahit sabihin lang na, oy, Philippines, wag kang tumawag sa US, wag kang makipag-usap sa US. Wala silang karapatang ganun eh. Diba? Anong paki nila kung sino yung kakausapin ng bansa natin? Diba? Tapos, excuse me. Tapos yun pa, ang isa sa natatawa ako, yung MDT, parang inaano nila na, Amerika, wag ka makialam, away namin to ng Pilipinas. So, minsan napapaisip ako ba, so, paano namin gagamitin yung MDT? Kung hindi pala namin pwedeng gamitin yung MDT kapag inaaway kami ng China. Kapag aawayin kami ng India, hindi din pwede yung MDT. So, kahit sinong bansa ang mga aaway sa amin, hindi pwede yung MDT. So, kailan lang ba magiging okay yung MDT? Kapag ka-Amerika na yung nangaaway sa amin. So, kapag ka-Amerika yung nangaaway sa amin, gagamitin namin yung MDT ng Amerika. Sira, di ba? Kaya nga may MDT kasi gagamitin namin yan kung merong mga bansa na manggugulo sa amin. Tapos ngayon, ang gusto ng China, wag makialam yung Amerika. Di ba? Sobrang gulo nila mag-isip, di ba? Like, paano kaya yun? Paano kaya yun? So, grabe. Hindi siguro nila naiintindihan yung MDT, Or it's just sobrang takot lang talaga sila sa Amerika din. Kaya yun, nagpapalusot na lang sila. Kung ano-ano na lang yung pinagsasabi nila. Tapos yun, luckily lang din naman kasi may mga naman tayo, mga ahensya tayo na sobrang dedicated din talaga nila na protektahan yung sovereignty natin, Like, yun, committed talaga sila. So, saludo sa kanila. So, sana maging sila. Mabuhay pa sila ng matagal. Tapos yun, sana balang araw makamit din ng Pilipinas yung hinahangad nating peace. Kasi I think ngayon yung China ay grabe yung panggugulo nila sa atin. I think sobrang sobrang labo talaga na maisakatuparan natin yung peace kung Philippines-China lang talaga. I think needed talaga ng ibang bansa na parang titindig din sa atin eh. So I think yun naman siguro yung plano ng gobyerno natin, di ba, na ipakita din sa buong mundo para magkaisa. Siguro magiging effective lang yan kung for example, ongoing yung bangayan ng WPS sa China at Philippines. If ever na may mga bansa din na parang ginagawan din ng China ng ganun na halos sabay na sa atin, parang ganun, pwede tayong mag-appeal talaga sa international na, yun nga, marami na tayong bansa na, di ba, na apektado sa pinagagawa ng China. I think yun na lang talaga yung pinaka-solution kung hindi gulo or kung hindi war, di ba? I think yun na lang yung, pati ibang bansa parang napipiko na ba, like, ibang bansa, referihan nyo kami dito. Kasi yun nga, hindi naman talaga natin kaya makipag one-on-one sa China eh. At tayo naman siguro lahat ng Pilipino nakakaalam nun. Even our president, PBBM, alam niya na hindi kaya ng Pilipinas na makipag one-on-one sa China. Kaya nga, inano natin yung Amerika, di ba? So, yun lang naman. Again, hanggang dito na lang. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below, and then let's talk about it in the comment section. So, mga Kanoysi, thank you so much for watching. Malabs Castle, Filipino IC. So, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.